Tsaka simula bata pa po ako, maliit pa po ako, kilala ko na po talaga si Daddy Manny Pacquiao po. Hmm. Bata pa lang po, kinukuwento na po ng mama ko na, papa mo yan, daddy mo yan. Kwento mo yung ano, nagkita kayo ni Mommy D, ng lola mo. Sabi niya, "Uy, ma, apo mo ma." "Ha? Bakit iba ang mukha?" Yun po yung time na nag-usap-usap kami na, "Hello po mami, ako po si Manuel, apo niyo Mhm. po ako," gano'n. Ano sabi ni Mommy D sa'yo? Kamukhang-kamukha po daw si daddy pagdating sa pananalita, sa ugali po daw. Eh, ang tawag sa'yo ngayon Piolo Pacquiao. Oo nga po eh. Dahil kamukha mo rin daw si Piolo. Anong masasabi mo do'n? Natuwa po ako nung narinig ko po yun kasi hindi ko po yun naisip. Kumbaga Mhm. naka-focus lang ako sa fight. Ang mama mo madalas na ba-bash? Opo. Bakit? Anong sinasabi? Kaya mo naman pinatulan si Pacquiao kasi parang malandi daw, ganito, Yung ganyan. mga gano'n. Sabi ko, "Di naman yan totoo ah. Bakit niyo naman sinasabi yan eh, hindi niyo naman kilala mama ko." Bubugbog ka pero bubugbugin ka rin ng kalaban mo. Paano maging masaya yon? 'Pag nanalo ka, mararamdaman mo talaga na may kuwenta ka, gano'n. Kasi Gano'n. ang tingin po talaga sa'kin ng mga tao noon, pati sa mama ko, yung tingin na parang binababoy nila yung pagkatao mo, gano'n. Opo, kaya sabi ko, "Ma, tingnan mo naman yung nabibigay sa'tin ng boxing, bigyan tayo ng maayos na buhay, ng nirespeto ka na ng mga tao dati noon na binabastos ka lang," gano'n. Si Jinky, okey ba kayo ni Jinky? Eman, kamusta ka na? Maayos naman po. Oh, nanalo ka, 'di ba? Opo, Oh, anong pakiramdam? Nandun ka sa stage, tapos si daddy mo, ano bang tawag mo kay Manny? daddy po. Si daddy mo, katabi niya si presidente. Pinakilala po ako ni daddy kay president po. Mhm. Tapos, parang pinagmalaki niya po na ako po isang undefeated tapos boxer niya po ako, gano'n po. Wow, anong pakiramdam? Pinagmalaki ka ng tatay mo. Siyempre po masaya po ako at saka thankful po kay God na nabigyan din po ng gano'ng opportunity. Okey. Si Jinky, okey ba kayo ni Jinky? Maayos naman po kami ni tita, paminsan-minsan nag-uusap naman po kami. Oh, kasi yung iba iniintriga, dahil nandun din siya, eh. Opo, Oo, walang intriga. wala naman. Okey kayo, Okey naman. ayun. Oh, mabuti't maliwanag yun, oo. Man, ikuwento mo nga, kung paano ang naging buhay mo, mula Ah, nung maliit ka. Mhm. Nung bata po ako, nag-start po ako ng boxing, 9 years old. 9 years old? Yung nakita ko po nung fight ni daddy kay Shane Mosley, dun po ako na-inspired na nagkaroon po ako ng interest na mag-boxing. Tapos po, sumali po ako sa fiesta dun po sa lugar namin dun sa Tagum Mhm, para magkaroon ako ng experience, masubukan ng boxing. mhm. Tapos, nakalaban ko po yung isa sa mga bully ko sa school, yung nangbu-bully Yun sa ang akin. bully sa'yo, Opo, opo. kinalaban mo? Pero hindi ko Mhm. pa po alam na siya po ang magiging kalaban ko. Kumbaga ang alam ko lang may laban talaga ako. Tapos? Tapos nag-fight kami for 3 rounds, natalo niya ako kasi naubusan ako ng hangin nun Hmm, kasi bata pa ako nun, eh. mhm, Tsaka nanalo ako ng ₱200 at mhm. yun binigay ko sa mama ko. Ang daddy mo, anong kwento niya sa'yo? Nagtatanong ka ba, ba't di kayo magkasama? Ano nangyari? Nung maliit pa po ako, naintindihan ko na kaagad yung, sitwasyon. Maaga po akong na-matured sa mga nangyari po sa buhay ko. Tapos ayun po, na naintindihan ko po na meron rin po siyang sariling pamilya kaya Mhm. hindi na po ako masyadong nagtatanong, "Bakit dad, bakit may ganito, ganyan?" Ganyan. Nagkausap na ba kayo ng masinsinan Opo, tungkol heart to heart dito? po, opo. Anong sabi niya? Puwedeng i-share? Humingi na rin po siya ng tawad sa'kin, pinatawad ko rin naman po siya. Saka Mhm, sabi ko po sa kanya na, "Dad, naintindihan ko naman po sitwasyon niyo. Ang importante lang sa akin na, makasama kayo, makapiling kayo. Papasalamat din po ako sa pagsuporta niyo sa'kin sa boxing." Ayun. mhm. Pero, I understand na hindi naging madali ang buhay niyo ng Opo, mama mo mula nung maliit ka pa. opo. Ano naaalala mo? Naalala ko po yung mama ko, pagtapos ko ng boxing, 9 years old ako, binisita namin si daddy.
Punta kami ng mga sa birthday niya, dun sa mansion niya po. Sa Jensan? Opo. Punta po kami ng Jensan. Pagpunta po namin dun, naghintay po ako sa gate, kami ng mama ko, ng ilang oras. Bakit daw? Anong kwento? Siguro hindi rin alam ng daddy ko na nandun ako. Or siguro pag nakikipag-usap ako sa guard, hindi napapaabot yung nandito si Eman, ganun. Okay. Opo. Pinangalan ka nga kay Manny, di ba? Opo. Emmanuel. Opo. From yung pangalan din niya. Opo. Tapos Eman lang yung naging palayaw mo. Opo. Oh, magkamukha nga kayo, no? Salamat. Ang tawag sa'yo ngayon, Piolo Pacquiao. Dahil kamukha mo rin daw si Piolo. Anong masasabi mo doon? Natuwa po ako nung narinig ko po yun kasi hindi ko po yun naisip. Yung baga, nakafocus na ako sa fight tapos may sabi-sabi na nakita ko sa comments, mga ganun na Piolo Pacquiao po daw ako, ganun. O paano ba yun pag hikayatin ka kayo mag-artista? Kasi artistahin yung itsura mo. Sa endorsement na lang po, tsaka modeling. Bakit? Bakit boxing ang gusto Yun mo? po talaga yung passion ko eh. Yun yung ikinasasaya ng puso ko. Pag nagbo-boxing ako, parang nabibigyan ko ng meaning at yung buhay ko, yung mama ko, na papakita ko sa mundo na maliho yung akala nila sa mama ko na mama ko hindi masamang tao. Ganun. Maka-Diyos po ang mama ko. Pinalaki niya po ako ng mabuting puso. Kailanman ay hindi magmayabang. Ganun po. Ano bang kwento sa'yo ng mama mo? Ang kwento po sa akin ng mama ko, nung una, kita po sila ni daddy sa workplace niya doon sa Manila po. Tapos? Kasi parang, waitress po siya doon eh. Tapos nagkataon po na dumating doon si daddy. Baga, meron po siyang mga laro o game, gano'n. Tapos nagkakilala po sila. Tapos yun, nagka-developan, gano'n. Kinilig na naman po ako. Sa lahat naman ng pwede kong maging ama, Division World Champion pa. Opo. So kahit hindi maganda yung naging sitwasyon nila, Opo. natutuwa ka pa rin na tatay mo si Manny Pacquiao. Ganun Siyempre, ba? proud po ako. Nasabi mo ba sa kanya Opo. na Mahal ko po siya. Proud po ako na maging ama ko po siya. palagay mo, namana mo ba yung lakas ng kamao niya? Opo. Kasi yun ang sinasabi nila, di ba? Ang lakas daw ng kamao niya. God-given po yung strength ko. Galing rin po sa disiplina, ganun. Ikaw, malakas din yung kamao mo? Malakas ka rin sumuntok? Pero glory to God naman po, malakas naman po. Yun naman po lagi yung sinasabi ng Di ba yung panganay ng daddy mo at saka ni Tita Jinky mo, si Jimwell, nagbo-boxing din? Opo. Paano ba yun? Ang alam ko lang, nung 2023 or 2022, nagbo-boxing na daw si Kuya Jimwell. Yun yung rinig ko, nabasa ko na nagbo-boxing si Kuya Jimwell mo, ganun. Anong masasabi mo doon? Supportive naman po ako. Masaya nga po ako na nakita niya rin po yung passion niya sa buhay, boxing. Nagkita na ba kayo ni Jimwell sa boxing ring? Nakita ko lang po siya nung bata pa po ako, nung nag-birthday yung daddy ko. Pero ngayong malalaki na kayo, hindi pa kayo hindi pa po. nagkikita? Ang nagkita lang po kami yung si Kuya Michael po. Kamusta naman? Maayos naman po. Maayos. Si Michael ba magbo-boxing din daw? Hindi naman po. Hindi, so si Jimwell lang. Opo. So dala-dalawang Pacquiao pala yung nasa boxing ngayon. Opo. Sumunod sa yapak ng tatay nyo. Opo. Okay yun sa'yo? Okay naman po. Wala naman po akong supportive naman po ako sa mga ganyang bagay. Hindi naman po ako seloso dahil tinuro po sa akin ng mama ko na always be content sa kung anong meron ka. Opo. Made Japanese? Opo. Tama? Opo. So ang Lolo lolo mo ang Japanese. full Japanese. Opo. Tapos, ang mami mo napunta ng Japan dahil Japanese descendant siya, tama? And then, pati raw ikaw, napunta rin ng Japan? Opo. Napunta po ako ng Japan nung 12 years old po ako. Doon po ako nag-aral ng Japanese for 5 years po. Tapos, doon na po ako natutong magsalita, magsulat. Tapos, doon na rin po ako nagsimula at nagpatuloy ng pagbo-boxing po. So sa Japan. Kasi nung 9 years old po ko, yung kagaya po nung nakwento ko po, nung 9 years old ako, sumali po ko yung parang sa fiesta po. Tapos pinatigil po ko ng mama ko kasi ayaw niya talaga ng boxing noon. Hindi po siya... Dito, nung nandito pa kayo? Opo. Okay, tapos pero sa Japan, nag-aral ka rin mag-boxing, tama? Opo. Doon na po ako
parang pinayagan ni mama na, "Sige nak, susuportahan kita sa pagbo-boxing mo, mag-boxing ka, Pero tingnan mo." nung una, di ba patakas lang daw? Opo, opo. Kami Sinas po ni papa, tumatakas po kami para mag-training. Pagtapos ko po mag-aral, gabi po nagte-training po kami. Nung nalaman ni mama, galit na galit po siya. "Anong ginagawa mo sa anak ko?" Kasi simula't Opo, simula ayaw ng nanay mo na mag-boxing ka. opo, Ayaw ng opo. mami mo. Opo, kasi Pero delikado po daw. nung na-booking na kayo, na nag-aaral ka pala mag-boxing sa Japan, Sinuportahan na lang po ako ng mama ko. wala na siyang choice. Kasi Oo. inamin ko rin naman po na passion ko yung boxing. Suportahan niyo po sana ako sa pagbo-boxing ko, gano'n. Mhm. Sa palagay mo, yung kagustuhan mong mag-boxing, galing sa sarili mo talaga o dahil tatay mo si Pacquiao, si Manny Galing po Pacquiao? talaga sa ano ko, kasi kung ano naman po, meron naman po kaming Japan, puwede naman po akong mag-aral do'n, magtrabaho. Sa passion ko lang talaga po yung boxing, kumbaga nasasayahan po ko 'pag tuwing nasa ring ako, Ah, gano'n. talaga. Opo, opo. So siguro namana mo yung genes ng Opo, tatay mo. opo. Ganun kaya yun? Siguro po. May ganun kaya namamana yung ano, hilig sa boxing. Opo, Oo. Kasi ang Japan, magaling din sila mag-train ng mga boksingero, di ba? opo, opo. Alam ko may mga malalakas na boksingero na nakakalaban ng mga Pilipinong boksingero nung araw eh. Opo. So anong pagkakaiba nung boxing sa Japan dito? Ang pagkakaiba naman po sa Japan, masyado po silang disiplina pagdating sa training. Hindi po sila kung bawal, bawal. Strikto rin po sila sa oras sa pag-training. Dito po, pag may training po, minsan, pag ma-late, 1:00 po yung start, magiging 12:00 po. Filipino time Opo, Filipino talaga. time po. Pero doon pag alauna, 1:00 alauna. po talaga. Opo. Oh, okay. Oo. Ah, Eh di marunong ka pala mag-Japanese, no, Eman? marunong po. Oo. Sige nga, sampulan mo nga kami. Ang alam ko lang, domo arigatou gozaimashita. Di ba? Sige po. Mhm. Simulan po namin sa, konnichiwa, boku no namae wa Bako sa Emmanuel des, yoroshiku onegaishimasu. Oo. Domo arigatou gozaimashita. Ang tama pong ano dun, yoroshiku Hiroshiko. onegaishimasu. Wow. Pati Nice po. pagsusulat, marunong ka? Marunong po. Opo. Wow. Oo. So, paano ang pag-aaral mo, Eman? Ngayon na nagbo-boxing ka na. Ngayon po nag-a-ALS po ako. O Nag-a-ALS ka. Anong level mo na? 11 po, grade Grade 11. 11. Anong nakikita mong kurso? Engineering po sana sa sasakyan, yung sa makina po. Opo, Mechanical opo, engineering. So, hindi lang boxing ang pangarap mo. Gusto mo rin maging inhenyero. opo. Wow, Mahilig po kasi ako sa ano, sa sasakyan. mahilig ka sa Po sa mga sports auto. car, ganun po. Oh, okay. Ano itong napanalunan mo nung huli? Lightweight po, Lightweight. 135 pounds, 61 kilograms po. Oo, sino yung tinalo mo? Si Nico Salado po. Okay. Malakas ba siya sumuntok? Malakas po siya sumuntok kumpara sa iba po. Kasi yung suntok niya pag sinusuntok niya ako, nararamdaman ko eh. Mhm. Kaya hindi ko masyado sinasalo. Oo. Opo. Pero saan mo siya nadali? Sa mukha, sa body, ganun po. Sa Oo. counter, ganun. Si Manny, tinuturuan ka ba niya? Opo, tinuturuan niya Paano? po time to time. Tinuturo niya po sa akin, pag-aralan ko po daw yung mga mali ko, yung mga footwork ko, more on training, ganun, speed, footwork, ganun po. Hmm. Hindi niya kinukwento sa'yo kung saan nanggagaling yung lakas niya. Nanggagaling po yung lakas niya sa pamilya niya kasi noon po wala po silang makain, ganun. Mula Ah, sa paghihirap na pinagdaanan Opo. niya, ganon. Paano yan? Ikaw, nagdaan ka ba sa ganon? Nagdaan po, kaya naintindihan ko po yung ganun. Tsaka na-appreciate ko rin po yung buhay kasi sinusuportahan ako ng mga magulang ko sa pagbo-boxing ko. So sabi ng daddy mo, kaya malakas yung kamao niya kasi dala-dala ng mga kamao niya lahat ng kahirapan at paghihirap na dinanas Opo, niya. So, ikaw, sa tingin mo, may ganun ka rin kasi may nagdaan ka ganun po. rin sa Opo, hirap, tama ba? opo. Hindi naging madali ang buhay mo. Hindi po naging madali talaga. Kumbaga, kagaya rin po ako ng mga ordinaryong boxers na experience ko po yung gutom, hirap, mga ganun po. Mhm. Financial problems, ganun Mhm. po. Gaano ba kayo naghirap ng mama mo? Sa totoo lang po, sobra po eh. Kahit nung 5, 6 years old, nasa Japan ang mama ko para lang po mapakain po kami.
Ayun. Makatapos po kami ng pag-aaral. Tapos yung yung first stepfather ko po is yun po yung ama ng tatlo Kapatid kong mo. kapatid. Yun po yung nag-alaga sa amin. Pero nung tumawag si mama galing Japan, tinanong niya po kung maayos lang po ba kami, may nakakain po ba kami dito, gano'n. Sabi po ng stepfather ko, nung ex ni mama ko, merong wifi dito, makakain. Hindi niya alam po, halos wala na po kaming makain. Tapos, papasukin po kami ng umaga, wala po kaming kain. Tapos, minsan po, uuwi po siya ng lasing, bubugbugin niya po kami, gano'n. Yung gano'n. So yung So, yung stepfather mo, inabuso kayo? yun po yung first stepfather ko. Oo, hindi kayo pinapakain ng tama at sapat Opo. at sinasaktan pa kayo? Mas more siya sa barkada, inom, gano'n, sugal. Ang mama mo nagpapadala ng pera, mami mo Opo. nagpapadala Hindi ng niya po pera. alam na gagasto po yun lahat sa bilyaran, sa mga inom. Oh, Hindi niya po alam na pumapasok po ko araw-araw na walang kain, gano'n. Tapos okay. uuwi po bubugbugin ako ng mga bully ko sa school, gano'n. Suntukin nila ako, uuwi ako ng may sugat sa mukha, gano'n. Tapos pag-uwi ko wala pang pagkain, tapos bubugbugin din ako ulit ng stepfather ko, gano'n. So yun, na-appreciate ko rin yung buhay na niligtas po kami ng Panginoon doon. 12 years old ako, kinuha kami ng mama ko doon, gano'n. So lumaki ka pala sa bugbog. Parang gano'n rin po. Kaya ba gusto mo ring maging boksingero para makalaban, makaganti, maski pa paano, ganun ba Hindi yon? naman po, para rin Aha. po mabigyan yung maayos na buhay ang pamilya ko, hindi nila ma-experience yun ulit Mm. at ako maabot ko po yung pangarap ko sa buhay. Wala kang hinanakit, gusto mong gantihan yung mga nambully sa'yo, walang mga ganyang Hindi naman po. wala kang ganyang motivation kaya ka pumasok sa boxing? Opo. Passion ko lang po talaga yung boxing at gusto ko rin po makatulong sa pamilya ko. Oo, parang si Manny, 'di ba? Yun din yung nag-ahon sa kanya sa kahirapan pati sa kanyang pamilya. So pareho ng kwento niyo ng buhay. Opo. Oo. Okay. Hindi naman po as in talaga parehas, pero naranasan ko rin po talaga na kung anong naranasan ng daddy ko. Kaya pag nakikita ko po siya, naiintindihan ko po yung mga pinagdaanan niya, na itong lahat ng pinagdadaanan ko po is necessary para ako po ay maging isang magaling na boksingero. Ganun po. Pasensya ka na ha. Hindi ba kayo sinuportahan ng daddy mo? Hindi ka sinuportahan ng daddy mo nung bata ka pa? Sinusuportahan naman po from time to time, binibigyan po. Pero hindi naman po talaga as in araw-araw meron. Hindi regular. Opo, opo, O paminsan-minsan opo, pag nagkikita. opo. Oo. Pero ngayon po, sinusuportahan niya na po ako sa pangarap ko sa pagbo-boxing ko. Kaya yun po, na-appreciate ko po siya. Opo, As in, binibigyan ka niya ng pera para sa training mo, ganon? opo. Bumabawi naman po siya para Buma- maabot ko yung pangarap ko. Bumabawi dun sa lahat ng mga Opo. hindi niya nagawa nung nakaraan. Kagaya po ng sabi ko, napatawad ko na po siya, tsaka sinusuportahan niya po ako. Ganyan. Mhm. Okay. Yung mga nambully sa'yo, bakit ka raw nila binubully? Kasi anak po daw ako ni Pacquiao. Tapos minsan sabihin nila na, tara, suntukan tayo. Tapos paglabas ko ng gate, wala na, bugbugin na nila ako. Ganyan. Grabe, no? Porke anak ka ni Pacquiao, binubully ka nila. Opo, opo. Hinahamon ka nila ng suntukan. Opo. Oo. Ganun po. Araw-araw po yun. Minsan tatakas po ako sa likod ng paaralan para doon po ako, hindi, maiwasan ko po sila. Ganun. Oo. Opo. Buti nakakangiti ka pa habang kinukwento mo sa akin yun. Masakit mo po, pero past is past naman po eh. Ang importante po, nasa Panginoon ko po, sa puso ko. Siya po nagbibigay sa akin ng insurance na huwag ka mag-alala na nakikita ko naman yung mga suffering mo. Ganun. Ako. May nakita akong video mo, pinakilala ka ni Manny ng daddy mo kay Mami D. Ikwento mo nga, anong kwento nun? Yun po yung time na nag-decide po ako at ang mama ko na, bisitahin ko kaya ulit si daddy.
Mm. Since nakauwi na tayo ng Pilipinas galing Japan. Kauuwi nyo pa opo. lang from Japan noon. O Opo. tapos? Sabi ko, gusto ko kasi mag-boxing. Alam ko si daddy makakatulong sa akin. Sige nak, sige nak. So, kami ng kapatid ko, yung sunod po sa akin. Tapos? Tapos, pinapasok po kami. Tapos, niyakap po ako ng daddy ko ng mahigpit. Mhm. Anak, miss kita. Tagal kita hindi nakita. Ganun. Tapos, niyakap ko rin siya. Ako, pinipigilan ko lang yung luha ko. Sobrang saya ko po talaga. Na nakita ko po siya noon. Hanggang ngayon, hindi ko po makalimutan yung moment na yun. Ganun. Na-miss ka raw niya kasi matagal kang nasa Japan. Opo. Tapos? 10 years po kasi kami hindi nagkita. Mhm. Opo. Tapos Tapos? yun, sinabihan ko po siya na, Dad, plano ko po sana mag-boxing. Pwede niyo po ba ako suportahan? Mm. Sabi niya, nak, mahirap ang boxing, nak. Kailangan mong disiplina, dedikasyon, hard work, at pagtitiis. Mahirap yan, nak. Aral ka na lang. Puntay na lang kita sa Amerika, ganun, ganito, ganyan. Mm. Sabi ko, pero Dad, passion ko po yung boxing eh. Kasi feel ko, pag hindi ko to ginawa, Dad, parang magsisisi ako, parang ganun. Mhm. Opo. So yun, nung napasok ko sa boxing, sobrang saya ng puso ko po. Biro mo, ang kapalit ng pagbo-boxing, papadala ka niya sa Amerika. Opo. Boxing pinili mo? Opo. Pero Kasi- ngayon po, nag-aaral naman po ako ng ALS po. Oo. Wow. Hindi, yung kwento mo yung nagkita kayo ni Mami D, ng lola mo. At yun po, Mm. yung time na nagbisita po kami, Mhm. nakita ko po doon si Mami D. Yun. Oo. Sabi niya, uy, ma, apo mo ma. Ha? Bakit iba ang muka? Sabi ni Mami D. Oo. Bakit iba ang muka? Hala, kamukha mo talaga man. Kamukha mo. Oo. Halika dito ba? Kasi unti ka karon na siya. Oo. Sabi Tapos? niya. Tapos yun, pinakilala niya po kay Mami D. Yun. Mm. Yun, natuwa na naman po si Mami. Ay, kamukha mo talaga ba? Sabi. Yun po. Yun po yung time na nag-usap-usap kami na, hello po Mami, ako po si Manuel. Apo niyo po ako. Ganun. Ano sabi ni Mami D sa'yo? Kamukhang kamukha po daw si Daddy pagdating sa pananalita, sa ugali po daw. Ganun. So, okay kayo ni Mami D? Okay po, okay. Oo. Okay. Anong gusto mong maabot sa pagbo-boxing, Eman? Siyempre, unang-una, gusto ko rin maging world champion kagaya ng daddy ko. Or kung hindi man maging 8 division, maging undisputed champion po. Maging Undisputed champion po. undisputed. Kasi 8 division yung pag-kampiyon ng tatay mo di ba? Ikaw, isa lang gusto mo doon? Hindi naman po isa. Kung God willing po, 3 to 5 division, ganun. Tapos undisputed po, ganun. Oh. Apo. Mahirap kasi malagpasan yung 8, no? Apo. Hindi rin po biro eh. Ano bang pakiramdam pag nagbo-boxing? Masaya po ko, thankful po ko na nabigyan ako ng ganitong klaseng opportunity ng Panginoon. Tsaka tuwing nagbo-boxing po ko, inaalala ko lang yung mga nakaraan ko para solid po yung pagipaglaban ko. Ganun. Opo. Parang hindi ako makarelate. Masarap pakiramdam. Bubugbugin ka nun. Hindi, yung opportunity. Nambubugbog ka, pero bubugbugin ka rin ng kalaban mo. Paano maging masaya yon? Yung pag nanalo ka, maramdaman mo talaga na may kwenta ka, ganun. Kasi Ganon. ang tingin po talaga sa akin ng mga tao noon, pati sa mama ko, alam mo yung tingin na hindi ka nila pinagsasalita ng masama, pero yung tingin na parang binababoy nila yung pagkatao mo, ganun. Opo. Kaya sabi ko, ma, tingnan mo naman yung nabibigay sa atin ng boxing. Bigyan tayo ng maayos na buhay, ng nirespeto ka na ng mga tao dati noon na binabastos ka lang, ganun. Para sa pangarap mo. Opo. Wow. Nung nakita ka namin sa Gensan, nag-e-ensayo nun si Manny Opo. sa isang tabi. Opo. Tapos ikaw nandun sa isang tabi. Opo. Nagbo-boxing ka rin. Opo, yun po Oo. yung time na nagpapaturo ako kay daddy na, Dad, tama ba tong galaw ko? Ganun. Mm. Dad, pwede po ba akong sumabay sa training? Ganun to, Mhm. ganyan. Sumabay po ko, doon ko na, para akong mamamatay. Ang hirap wala ng training mo, Dad. Ang hirap ng Oo. ginagawa Opo. niya. Tapos nagbabasketball pa siya pagkatapos, di ba? Opo. Oo. Kaya mo rin yun. Kaya naman po. Kaya. Opo. Kinaya mo naman. kinaya ko Harating ka na naman po. dito sa weight category mo, di Opo, ba? opo. Oo.
Ano ngang category mo ngayon? Lightweight po. Light. Ilang boxers din po ng kalaban ko para sa fifth fight ko siguro, naka-adjust na ako sa timbang ko. Mhm. Kasi masyadong malaki po kasi ako pag Mhm. pag Tumatangkad. tumatangkad po. Ano ba? Ba't pag matangkad ba, Mahirap yung i-manage yung weight, ganun. may mga Opo. ganon. Yung normal weight ko po kasi nasa 145, 145. tapos bumaba po ako ng 135. Okay. So, ang ideal para sa'yo, ano dapat? 135 po. 135. Kaso, tumatangkad ka. Opo. Oo. Mas Lumalaki rin matangkad po. ka na kay Manny, no? Opo. Oo. Oo. Matangkad mami mo siguro. Opo. Oo. Wala naman mga Wala. na-fracture dyan. Wala. Wala naman po. Saan ang pinakamalakas mong parte ng katawan? Dito po sa Sa ko. tiyan. Opo. Sa tiyan. Parang sa tatay mo rin, di Opo. ba? Oo. Saan yung weakness mo naman? Pinapalakas ko naman po yung weakness ko. Kaya pagdating ng fight, hindi naman po ako masyadong Ayaw niya sabihin. Secret kung saan yung secret po. mahina siya. Ang tatay mo, kilala sa malakas na suntok Opo. at saka mabilis. Opo. Kaya mo rin kaya yon? Kaya naman po, pero pinag-aaralan ko pa po unti-unti. Ngayong fight ko lang, yung last fight ko lang po, pinalabas yung tunay kong estilo kasi nung mga nakaraang fight, pag ginagawa ko yung best ko, madali akong napapagod. Kumbaga, nandadala ako sa gigil, sa wrong timing, hindi tumatama yung mga suntok ko. Ganun. Pero paano ba yon, Eman? Di syempre may sariling style yung tatay mo, siyang inspiration mo, pero dapat may sarili ka rin. Tama ba? Opo, may Hindi mo sarili din po pwedeng akong style. Opo. ginagaya mo lang siya Opo. ng ginagaya, di ba? Ginagamit ko lang naman po yung style paminsan-minsan pag tingin ko na hindi na-realize ng opponent ko na, uy, style pala ito ng daddy niya, ganun. Opo. Ano yung style na yon? Yung jab, straight jab, yung side step, tapos ganun po. Yung ganun ni Pacquiao, di Opo. ba? Ni Manny, oo. Yung Sidestep opo. pala yung tawag doon, oo. So, Eman, tatlo yung naging father figure sa buhay mo, tama ba? Opo. Si Manny, Opo. tapos yung una mong stepfather na Nambubugbog sa nambubugbog, akin. at Ngayon po saka yung ngayon si Tito, ang tawag mo, Papa Sultan po. Papa Sultan, Opo. oo. Na siya ring sumuporta sa'yo para maging boksingero, tama ba? Opo. O, kamusta ba na tatlo yung naging father figure mo sa buhay mo? Si Daddy Manny po, si Daddy Manny Pacquiao ko po, naging masaya naman po ko kasi siyempre sa lahat ng pwede kong maging ama, division world champion pa po. Tapos yung second, yun po yung traumatizing. Hindi ko na po masyado babanggitin, pero po yung time binubugbog kami, hindi po kami nakakain ng maayos. Po yung time na halos mamatay na po kami noon nung mga bata pa po kami. Hindi ko nga po akalain na buhay po kami. Tapos yung currently po, yung stepfather po namin, tinuruan po kami ng ng tunay na paano maging tunay na tao, na maging respeto, ganun. Bumawi, no? Opo. Bumawi ang kapalaran sa'yo, no? Opo. Kasi may nambugbog, tas may dumating din na very supportive. Kumbaga siya po yung naging father figure po namin na nagpalaki, na doon po namin naramdaman na ganito pala ang pakiramdam na magkaroon ng tunay na ama. Doon po namin naramdaman yung tunay na pagmamahal ng isang ama. Pag tinignan mo yung naging buhay mo, na may ganito kang mga naging karanasan, ano masasabi mo, Eman? Noon po, kine-question ko po yung Panginoon, no, bakit nangyayari po ito sa amin. Minsan, nagagalit ako, bakit nangyayari po ito? Mabait naman po kaming tao. Hindi naman po kami masama. Pero nung lumaki po ako, doon ko po naintindihan na may plano po ang Panginoon sa buhay ko. Ganun po, hanggang nag-boxing na po ako, ganun. Yun po yung naging parang lakas ko na pumangon sa buhay at mag-boxing, ganun po. Lahat ng mga hinanakit mo, Opo. sa boxing mo dinaan, tama? Opo. Oo. So, Ganun po. kamusta ka ngayon? Magaan ba pakiramdam na may mga ganito kang pinagdaanan? Na nalagpasan mo yon? Magaan naman po kasi na-realize ko po na hindi po ako ganito kalakas ngayon personally. Kung hindi ko po yun na-experience, baka
hindi ko po na-appreciate yung mga bagay-bagay sa buhay kung hindi ko po yun napagdaanan, gano'n. Tsaka simula bata pa po ako, maliit pa po ako, kilala ko na po talaga si Daddy Manny Pacquiao po. Hindi naman po tinago talaga ng mama ko na, "Nak, hindi siya ang papa mo," gano'n. Bata pa lang po, kinakwento na po ng mama ko na, "Nak, papa mo yan, daddy mo yan, daddy mo yan," gano'n. Eh di pinapanood mo yung mga laro Mga ng fights po niya, daddy mo. lahat po, pinapanood ko po, gano'n. Anong So, pakiramdam na napapanood mo siya tas alam mo, siya yun, tatay ko yan. siyempre sobrang saya ko po Oho. na nabubusog po yung puso ko. Sabi ko, "Ay, thank you Lord sa lahat ng puwede kong maging ama, siya pa talaga." Gano'n. Opo. Pati bata pa po ako, lagi ko pong pinagmamayabang sa classmate ko na, "Uy, tignan niyo, si Daddy Manny Pacquiao, yung tatay ko." Daddy ko yan, Daddy ko gano'n. yan. Eh kaso binubuli ka rin dahil Oo. dun. Dahil dun bully rin po ako kasi ganito, Hinahamon sa ganyan. suntukan. Suntukan dahil Oo. kaya po Hirap din talaga eh, no? hirap Oo. rin po. Kumbaga may benefits po as a Pacquiao, meron din pong Meron ding disadvantage. disadvantage. Oo. Pero ang una mong ginamit na apelyido, Bacosa. Opo. Tama? Bakit? Kasi yun po yung time na hindi pa po ako na-acknowledge ng daddy ko. Tapos, ano nangyari after? Tapos, yung kagaya ng nakwento ko, noong 2022, Pagkagaling nyo sa Japan? Opo. Oo. bumisita kami kay daddy. Tapos doon, na-miss niya po ako. Doon niya po ako in-acknowledge. Ganun. Tapos Tapos, pinirmahan niya po yung ano ko, na gawin kitang Pacquiao para mabilis pag-angat sa boxing, ganun. talaga? So siya mismo nag-alok Opo. na gamitin mo na yung Parang apelyido niya? Opo. Ganun, no? Parang bumawi po siya sa akin. Sabi Oo. ko, "Hala, thank you Lord na talaga po dad." Tapos pinagawa niya po lahat, mga abogado, mga ganun, lawyer, ganun. Na pinirmahan niya na ako po si Manuel Pacquiao, tinatanggap ko po si ganun. Wow! Kinilala ka niya Opo. after a long time. Opo. At kung kailan nasa boxing ka na rin. So Opo. para kang, ano ba yun, para kang, ano bang tawag doon? So parang niyang pinasa yung ano, Opo. yung kung anong meron siya. Opo. 'Di ba? Hindi lang pangalan, kundi pati yung pangalan niya na nagawa niya sa boxing. Tama? Opo. Oh. So anong pakiramdam ng araw na yun? Naalala mo pa? Masayang-masaya po ako. Hindi ko po ma-explain masyado kung pero sobrang saya ko. Thankful po ako nun kay Lord. Pumasok po ako ng kwarto, dun po ako umiyak. Sabi ko, "Lord, thank you Lord. Thank you so much Lord God. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Ganun. "Thank you Lord, thank you." Sinagot. Ganun. Oh, pero may pressure din yun, Emma, Opo. na anak ka ni Pacquiao, Opo. Kasi mataas po talaga yung expectation ng mga tao. Oo. Paano mo kinakaya? Focus lang po ako sa fight. Hindi po ako nagpapadala sa pangalan kasi at the end of the day, hindi naman po ako si Manny Pacquiao. Ako naman po si Eman Bacosa Pacquiao. Ganun. Opo. Paano ba yan? Kamukha mo raw si Piolo Pascual. Pag nasuntok ka sa mukha, Kaya nga po pag iniiwasan. nabalik ko yung mga ilong, paano yun? Ito yung face card mo. Tawag ba ng mga Gen Z? Face card, di ba? Paano yung face card mo? Boxing yan. Masusuntok ka sa mukha. Okay lang naman po. Hindi naman po. Sanay naman po. Kasi nung bata po ako, binubuli po ako, di ba? Oo. Marami ka ng practice. Marami na po akong kamaong nasalo. Opo. Okay. Pero dito sa Trila in Manila, sa Araneta, Eman, parang ang nakalagay pa rin Bacosa. Opo. Bakit? Kagaya po ng sabi ko, gusto ko po ipaglaban ng mama ko. Ayoko po dalayin yung Pacquiao kasi yun na rin po yung yung gusto ko po pakita sa tao na kahit sino ka man, basta may pangarap ka sa buhay at may Panginoon ka, kaya mong abutin ang lahat. Kasi pag nagtitraining po ako, no specialties po talaga eh. Kumbaga, kung anong naranasan ng ibang mahihirap na boksingero, training po talaga ako. Kasi during sparring, duguan talaga ako. Minsan nakakat yung dito ko, sobrang lalim, ganun. Ang mama mo madalas na babash? Opo. Bakit? Anong sinasabi? Kaya mo naman pinatulan si Pacquiao kasi parang malandi daw, ganito, Yung ganyan. mga ganon. So yun, nasaktan ako, nagtanim ako ng galit sa puso ko, bata ako.
Sabi ko, "Di naman yan totoo, Bakit niyo naman sinasabi yan, hindi niyo naman kilala mama ko." Lalo na ngayon sumisikat ka, may nambabash pa rin sa mama mo? Meron pa rin po, pero patuloy po ako sa pagbo-boxing kasi gusto ko patunayan sa kanila mali po yung iniisip nila. Gaya po ng last fight ko, hindi po ako kagaya ng ibang boxer na mamayabang, ganito, Mhm. ganyan. Gusto ko lang po maiangat ang pamilya ko at mag-glorify ang pangalan ng Panginoon. Di naman po masama ang tao ang nanay ko, Mhm. kaya sa mga nangbabas po diyan, nakikiusap po ako, tigilan niyo na po 'yan. Focus po kayo sa sarili niyong buhay. Sa mama mo, Opo. Eman, may gusto ka bang sabihin? Maraming salamat sa pagpalaki sa akin. Mahal na mahal po kita. Proud na proud po ako na maging anak niyo po at saka, thankful po ako na pinakilala niyo rin po unang-una sa lahat ang Panginoong Diyos sa aking buhay nung bata pa po ako. Sa daddy mo? Dad, maraming salamat din po sa pagsuporta sa akin sa pagbo-boxing, pagparamdam sa akin na mahal niyo po ako kahit hindi niyo po sino-show. Yun, alam Hmm. ko po, nararamdaman ko po, Sa Papa Sultan mo, anong mensahe mo? Maraming salamat po sa ah, pagiging father namin, father figure. Pagparamdam po sa'min kung paano magkaroon ng isang tunay na ama, pagmamahal po sa'min at pagturing sa amin na kami po yung anak niyo po, gano'n. Oh, isang tanong na lang, may girlfriend ka na raw ba? Wala ho. Currently wala po ngayon. Anong ano bang prospect mo na gustong maging girlfriend? Secret. Secret. Baka Ikaw na lang Opo, makakaalam nun, opo. oo. Thank you, Eman, ha. Oo. Thank you po.